Mga kaibigan, kahapon pumunta ako dito sa bahay para mag-relax at makinig sa konsyerto ni Huntrix. Pero nung gabi, may narinig akong kaguluhan. Parang may mga demonyo at parang nag-aaway yung mga babae. Nakakatakot talaga. At tinanong ko si Slav na tulungan akong alamin kung ano ang nangyari dito. Oo, kamusta? Ako si SLAV at welcome sa mga pakikipagsapalaran ni Slav. Naririnig mo ba ang lokong to? Sinasabi niya na sa tanga-tangang baryo na yon ay may Huntrix mula sa K-pop Demon Hunters concert. Tama ba? Hindi ako tanga at totoo yon. At totoo rin ang mga demonyo nila. May laban ng demonyo dito. Tunay na kaibigan yan. Tingnan nyo mga pare, puro abandonadong nagyayelong disyerto dito. Dito ba talaga ang konsyerto ni Huntrix? Bakit rin pupunta rito ang mga demonyo? Binigyan niya ako ng $100, 100, kaya dinala ko pa rin ang metal detector ko. Maghahanap tayo dito sa nagyayelong disyertong ito. Oy, kunin natin ang piko, kunin ang mga gamit dahil totoong yelo yan mga pare. Basagin nyo ang yelo, ipakita sa mga subscriber. Oo, ayos. Tingnan nyo mga pare, lapitan nyo pa, silipin nyo ng mabuti. Totoong yelo ito dito at napakadelikado dito mga pare. Kaya nakatayo tayo sa nagyelong disyerto. Hindi lang basta niebe kundi totoong yelo. Kaya napakadelikado. Huwag nyo itong gagayahin. At hanapin natin ang mga K-pop Demon Hunters sa ilalim ng yelo. Ngayon, Sigurado akong may tunay na panganib ang mga babae mula sa Huntrix at kailangan nating magmadaling hanapin at tulungan sila. pero nag-metal detector ako dito. Wala akong nahanap or nakuha kahit signal. Baka panaginip mo lang yan kasi sa panaginip ko walang babae ng Huntrix. Hindi ako nananaginip ng gising. Mas mainam maghahanap ng pahiwatig. Tingin mo ba delikado ang mga babae sa Huntrix? Parang iniisip mong nandito sila at naipit sa nagyayalong disyerto. Sabi ko sa'yo, may narinig ako. Tahimik ka na. Sabi mo kakaiba ang mga tunog. Oo, Ngayon, may naririnig akong kakaibang signal dito. May isang bagay sa ilalim ng yelo. Halika, tingnan mo. Kakaiba yan. Narito ang nabasag na yelo. nabasag. Ito ay purong yelo na nabasag. Ibig sabihin may kung anong nasa ilalim ng yelo. Teka, cameraman, lumapit ka, ano? Teka. Rosas ito. Ano ba yon? Alam mo yon, hindi lang ito basta purple o rosas. Pareho ang kulay ng bagay na ito sa isa sa mga Huntrix na babae. Yun ang paborito ko. Hindi ko alam or maalala ang pangalan niya. Ganyan ang itsura niya at ito ang tunay na kulay ng buhok niya, di ba? Oo, mga subscriber natin ang pinakamahusay. Dapat nilang malaman ang pangalan niya. Kung alam mo ang pangalan ng babae, ilagay sa komento. Pero mga pare, medyo delikado ito, di ba? Paano kung hindi lang buhok niya, kundi siya mismo, buong katawan niya nandoon? Baka buong Huntrix na babae ay nasa ilalim ng yelo. Ay grabe ang weird nito. Sige, bilisan na natin. Gawin na natin to. Hayaan mo akong gawin to. Hindi. Kung may problema pa rin, baka may mga demonyo malapit dito. Oo, tama ka. Pakiusap, tumahimik ka. Kung tama ka, kailangan nating mag-ingat. Tara, gawin na natin to. Ang lalim ng yelo, lumalabas ang tubig at mas malinaw nating nakikita. Sigurado buhok yan habang naglalaban. Baka ganyan ang buhok niya dahil isa sa mga demonyo ang pumutol nito. Sige. Baka hibla lang ng buhok niya yon. Pero kung si Huntrix nga, ibig sabihin, nasa panganib ang buong mundo ngayon. Tama ka, pwedeng umatake ang mga demonyo kaya dapat nating imbestigahan ang sitwasyon. Kailangan na nating kunin ang bagay mula sa yelo. May espesyal kang guwantes? Kasi kung hindi, mamamanhid ang kamay mo sa sobrang lamig, parang mamamatay na sa lamig. Tama ka. Buhok niya yon, gaya ng inakala natin, parang pinutol, suot niya ng ganon. Kaya may ginamit na kutsilyo o espesyal na mahika ng mga demonyo, tama ba? Hindi ko alam kung maswerte tayo na nakita natin ito. Hindi ko alam. Tama ka. Pero kahit paano, ito ang unang senyales na si Huntrix. Nandito tayo. Pasensya na, hindi ako naniwala noon pero ngayon naniniwala na ako kasi buhok niya talaga yon. Diyan magsisimula ang investigasyon kaya gamitin na agad ang metal detector at maghanap pa ng iba. Kailangan nating magmadali ngayon. Dito lang, ayos na. Tara na, halika na, mga pare. Tingnan mo, may bakas ng paa dito at papunta sila doon kaya maghanap pa tayo ng ibang bakas sa nibe. Baka ito ay palatandaan ng isang away. Habang nag-aaway may nagtatahip ng niebe sa magkabilang panig. Karaniwan na ito kapag may laban. Maghanap tayo ng palatandaan dito. May nahanap tayong maliit na palatandaan dito at mas malaki rito.
Sige, nandito na kaya alisin natin ang niebe. Tingnan mo, may piraso ng nabasag na yelo sa paligid. Isang matibay na ebidensya na dito naganap ang laban, isang totoong laban sa mga demonyo at kay Huntrix. Sobrang galit na ako sa mga demonyo. Pero astig ang mga lalaki ng sadya. Kalahating demonyo, kalahating tao sila. Oo, pero astig, parang mas magaling pa sila kay Huntrix. Sandali, ibig mong sabihin sinusuportahan mo ang mga demonyo? Hindi naman talaga pero gusto ko talaga ang mga sadya boys. Mahilig ka sa mga lalaki. Hindi lang mga sadya boys. Sabi niya, mahilig siya sa mga lalaki. Tumahimik ka. Hindi ko sinabi yon, astig ang Sadya Boys. Sangayon ba kayo mga kaibigan? Komento kung sino mas magaling, Sadya Boys o Huntrix. Hindi, yung mga demonyo at mga ngaso ng demonyo parang musika lang, okay? Mas astig ang musika ng Huntrix. Sa tingin ko medyo mabagsik ang mga lalaki ng Sadya. Kasing lupit ng demonyo. Tama ka, kaya magmadali tayo. Oh, may asul na bagay. Sandali, ano? Alam ko kung ano yon. Nakita ko yun sa pelikula, guys. Tingnan nyo, yan yung asul na liham na binibigay ng malaking pusa sa'yo. Alam nyo ba? Hindi ko maalala pangalan niya, pati yung malaking G at pusang ganun ang itsura. Kung alam nyo ang pangalan niya, isulat nyo rin sa mga komento. At ang pusa ay pagmamayari ng pangunahing demonyo mula sa Sadya Boys. Oh, komplikado, alam mo. Sige, oo, pero patunay talaga yon na may mga demonyo dito. Kaya napakadelikado ng bagay na to. Kaya gumamit tayo ng maliit na piko para makuha yan. Sabi dito, hello kaibigan. Oh, sabi dito, hello kaibigan, huwag magmadali. Ano yan? Parang sobre ba yan o liham? Liham ito, tiyak na sa loob. Baka may mensahe sa loob. Pag nabasag ko na lahat ng yelo, makikita natin kung ano ang laman. Malapit na, ilang hampas na lang. Tinatry ko. Oo, naalis na talaga. Oo, bukas na. Ayan guys, bukas na. Sa tingin ko medyo sira na siya. May mensahe dito. Nakadikit pa rin yung pangalawang bahagi. Oo, nakuha na natin. Patunay itong liham. Pwede mo bang buksan? Parang kamay ko, parang kamay ng Lego. Nakasulat ito sa Korean. Tanungin natin ang subscribers. Sa tingin ko, alam ko ang nakasulat dito. Nag-aral ako ng Korean nung elementarya. Marami kang alam na wika. Oo, marami. Tulad ng Rusky, Italianish, Georgish. Italianish. Italianish. Di mo ba alam yung wika na yun? At syempre, Koreski. Koriski. Koriski. Basahin ko ito para sa iyo. Jopo Vralnital. Ibig sabihin, kailangan natin ng tulong. Jopo Vralnital. Ibig sabihin, humihingi ng tulong. Sa tingin ko, yung mga babae ng Huntrix ang sumulat at humingi ng tulong sa Korean. Hindi ko alam ibig sabihin ng mga numerong ito. Tanda ko sa pelikula, hindi masama ang pusa. Oh, Kaya siguro subukan mong iparating ang mensahe sa akin, sa iyo, at sa mga tagahanga. Humingi ng tulong ang pusa kaya dapat tayong tumulong. Huntrix, tara na, bilisan mo, kunin ang metal detector at maghanap pa tayo ng marami pang nahanap mo. Marami pang nakatago sa ilalim ng yelo na maaring konektado sa K-pop Demon Hunters. Hindi ako sigurado pero kailangan nating alamin. Kung ayos lang sa mga babae o baka gusto rin nila. Hindi. Huwag mong sabihin yan tungkol kay Huntrix. Pasensya na, pinapanood ko lang ang mga nangyayari. Alam mo, bumababa siya at nasa ilalim ng yelo ang mensahe kaya ang mga pahiwatig at investigasyon. Oo nga, hindi maganda ang itsura ng mga bagay-bagay. Oo, kaya patuloy lang sa pag-alam ng mga bagay na to. Sige, tara na. Kung dito sa paligid ay may totoong laban ng Huntrix at demonyo, ibig sabihin naglalaban sila dito o doon. Sabi mo, napunta ka na sa bahay na yon, di ba? Oo, tingnan mo kung gaano ito kaganda. At nagpapahinga ka na rin doon, di ba? At dito sa nagaganapin ang konsyerto sa yelo, di ba? Dito mismo. Oo, sa nagyalong lawa na ito. Pero pinigilan ito ng mga demonyo, di ba? Oo. Mukhang totoo nga. Kaya buksan natin ang aking metal detector at maghanap pa tayo ng mga palatandaan para maintindihan. Oo, ang signal. Ayos. Sige, dito lang ako. Markahan ko muna ito para sa'yo. Simulan na nating maghukay. Oo, simulan na natin ang diskusyon. Basag ang yelo. Ibig sabihin may nahulog dito. May nakikita ka ba? Oo, lumapit ka, cameraman. May isang bagay dito. Sa tingin ko ay konektado ito sa Huntrix. Ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko. Sige, nabasag ko na ang maraming yelo pero hindi ko pa rin makita ang bagay na ito. Mag-ingat tayong mabuti. Nako, narinig mo ba yung ingay? Parang may nabasag ako. Oo, yan ang mukha ng isa sa mga Huntrix na may kulay ubing buhok. Sandali. Hindi lang yan litrato o kung ano man. Nasa metal na bagay yan. Teka. Grabe mga pare, isang iPhone na may sticker ng Huntrix. O teka. Kaya ngayon kailangan nating mag-ingat ng sobra. Kailangan nating maging sobrang maingat. Okay. Sobrang lamig sa labas.
Siguradong nagyelo na. Nagyelo na nga, kitang-kita natin. Halata naman. Kunin mo ang iPhone kasi sulit naman. Alam mo yon, pwede kang kumita ng higit sa $100. Naiintindihan ko at binabasag mo na. Hindi ko binabasag. Isa akong napakatumpak na tao. Ako ang pinakamagaling maghanap ng yelo sa mundo at serbisyo ko ay $1. $100 lang. Kung kailangan mo ako, mag-comment ka lang at pupunta ako kahit saan. Saan ang yelo, syempre? Kung iPhone ng isa sa mga babae yon, baka may mga litrato siya doon. Oo, tama ka. Ayo, swabe sa wakas. Nakuha na natin mga pare. Ang lupit nun, pero parang totoong iPhone talaga to. Grabe, wow. K-pop demonyo, Huntrix. Si Rumi yan. Tingnan nyo mga pare, ito si Rumi at ang mukha niya. At baka iPhone talaga ni Rumi yan. Subukan nating buksan, subukan natin. Nagbubukas na siya. Ayos mga pare, bakit hindi natin i-play ang huling na record na video ng ganito? Hi sa inyong lahat. Si Rumi yon, nag-hello siya. Nandito siya sa nagyayalong disyerto. Lahat ng iyon ay totoo at inatake sila ng mga demonyo. Dito mismo mga pare, hindi ka pani-paniwala. Sa kanya talaga yung iPhone. Isa pa yung masamang balita, ibig sabihin nasa panganib si Huntrix na babae o baka nandyan pa rin sila sa ilalim ng yelo ngayon. Iabot mo, ibabalik ko ang iPhone kay Rumi. Hindi, ibabalik ko. Anong problema mo? Pasensya na, Rumi. Nasa na yon? Nasa ilalim na naman ng tubig, Diyos ko. Anong ginawa mo? Hindi. Hindi pa sapat ang nahanap natin para sa katapusan. Kailangan pa nating mag-imbestiga at makahanap ng iba pa. May utang ka pa sa aking iPhone. Tara na. Hindi iyo yan. Akin na yon dati pa. Sige, may nahanap kaming iPhone dito. Baka may isa pa malapit dito kaya magpatuloy tayong maghanap dito sa paligid. Hindi, yelo lang talaga ito at walang signal kahit saan. Kailangan pa nating makahanap ng mga bagay na konektado sa K-pop Demon Hunters na nasa ilalim ng yelo. Ito ang Ice Finds at Adventure ang Pag-ibig. Kung gusto mo pa ng konektadong content sa Ice Finds, mag-subscribe ka. Napakahalaga para sa akin na mag-subscribe kayo dahil pangarap kong maabot ang 5 milyong subscribers. Kung mahal mo ang Ice Finds at si Huntrix, mag-subscribe ka para makita pa ang iba. Nangangako ako. At heto na, signal nakuha na natin, nandyan lang. Lalagyan ko ng marka dito at simulan na natin ang paghuhukay. Sige, dapat nandyan lang yan. Wow, tingnan mo, wow, isa na namang babae. Alam na natin yon, yung may purple na buhok na si Rumi, di ba? Nakasulat sa kanyang iPhone. Pero sino naman yan? Meron siyang kakaibang mga kutsilyo, mga daga, very important person pass, ang Huntrix. Ayos yan. Napaka-interesante ng natuklasan natin. Kunin na natin yan mula sa yelo. Sa tingin ko, nahulog ito ng babaeng yon habang nakikipaglaban sa mga demonyo o kung ano man. Oo nga, nahulog lang niya ito. Ngayon, nahanap na natin ito. O baka kinuha ng demonyo ang badge na ito mula sa leeg niya. Makukuha na natin ang badge. Sana nga kahit papaano. Tara na. Ikaw ang nakasira nito. Ako ang nakasira. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Pero naintindihan mo, iyon ay isang nagyayelong disyerto. Lahat ay nagyayelo, kaya ganun ito kahina at madaling masira. Sabi ko sa iyo, ako ang professional, pero sa tingin ko gumagana pa naman at magagamit pa natin yan para makalusot sa backstage o kung ano man. Pero kung ang mga Huntrix ay nasa ilalim na ng yelo ngayon, wala nang magiging konsyerto kaya may trabaho pa tayong kailangang gawin. Kailangan nating maghanap dito sa lugar kung saan naganap ang laban-laban kina Huntrix at mga demonyo. Kailangan pa nating mangalap ng dagdag na impormasyon para maintindihan ang nangyari dito. Kung magagamit pa ni Alex ang pass na ito, tara na, wala ng oras, itago mo na lang. Guys at cameraman, tingnan ninyo. Maraming piraso ng nabasag na yelo dyan, kaya posibleng dyan naganap ang labanan. Tingnan ninyo itong malalaking piraso ng yelo, parang nabasag lang kahapon. Bago-bago pa ang mga yan at tingnan mo yung lugar na yon, ang daming purong yelo sa paligid. So dito naganap ang laban ng mga Demon Hunter at ni Huntrix. Tama ba? Tama ba ang iniisip ko? Mukhang tama naman. Makikita mo lahat. Doon galing ang mga ingay, di ba? Sobrang dilim. Walang makita. Ingay lang ang naririnig ko mula dito. Sige, tama ang daan natin. Dito natin nahanap ang badge, di ba? Magpatuloy tayo sa paghahanap. Baka may makita pa tayong iba.
Oo, gaya ng sinabi ko sa'yo, magaling akong detective, di ba? Yan ang palatandaan na dito tayo dapat maghukay. Kunin natin ito. Hindi ko alam kung may makikita tayo. Oh, ayun, may kulay rosas, may kulay lila. Wow, nahanap natin. Grabe, Diyos ko. May ilang palatandaan akong nakikita doon. Parang may pakiramdam ako na kumikislap ito. Oo, parang kumikislap nga. Tama ka, parang mahika, di ba? Hindi pinatalas ito. Isang espada ito. Oo nga, espada nga yan. Tingnan mo, ito ang hawakan dito. Grabe naman. At ang babaeng may espada ay si Rumi. Talaga? Sigurado ka? Sa tingin ko may ganun siya? Hindi, si Mira yon. Hindi ko alam. Isulat mo kung tama kasi interesting yung sandata. Sa tingin mo kay Rumi yun, siya yung may kulay ubing buhok, di ba? Nauna nating nakita yon. At least may mali kay Rumi. Wala siyang buhok at espada. At ang kanyang iPhone. Etang iPhone niya, kaya di ko alam. Ibig mong sabihin siya ang kawawa? Baka yun ang sinabi ng multa, hindi ako. Kaya kunin na natin yung bagay na yan mula sa yelo para malaman natin kung maayos pa ba ito o sira na rin. Oo, lumalabas ang tubig at ngayon ay kita na natin ito. Oo, espada nga talaga yan. Sige, tuloy lang tayo, maghukay pa tayo. Sa tingin ko, kailangan ko ng mas malaking piko para dyan. Ang laki kasi, sobrang laki at solid. Ibig kong sabihin yung yelo. Sige, salamat kaibigan. Tara na. Oh, maraming yelo at niebe kahit saan pero kailangan pa rin nating patuloy itong basagin. Kunin natin ang espada ni Rumi, baka nasa panganib siya at kailangan din natin ang sandata. Naiintindihan mo naman ako, baka malapit lang ang mga demonyo. Lumipas na ang buong gabi. Sobrang lamig ngayon. Mas malamig pa kagabi. 35 degrees sa ibaba ng Celsius ngayon, mas mababa pa sa zero. Saan mo pinapanood ang video na ito? Kumusta ang panahon sa inyo? Isulat sa komento. Gusto ko talagang malaman kung saan ninyo ako pinapanood. Tara, kaya natin to sabay-sabay. Oo, iyan ang tungkol sa pagkakaibigan nila. Mag-isa, hindi nila kayang labanan ang mga demonyo. Pero kung tayo ay nagkakaisa, kaya nating labanan ang mga demonyo. Kaya nating talunin silang lahat. Sa tingin mo ba mag-isa si Rumi? Siguro, pero hindi. Nakita natin ang badge ni Zoe sa kanya at magkasama sila. Maaring mag-isa si Rumi pero sinamahan siya ni Zoe, kaya siguro. Sa huli, hindi pala ganun kasama ang lahat kaya dapat nating ituloy ang investigasyon para maintindihan ito. Hindi pa rin natin alam kung nasaan si Mira. Oo, tama ka, may isa pang babae. Mukhang nagawa natin. Nabali na natin lahat ng yelo pero ngayon pwede na natin itong tanggalin para makita, para ilantad ang espada. Ang laki nito, ang kinang-kinang. Wow! Tingnan nyo ang laki ng mga piraso ng yelo. Sige mga kaibigan, kunin ko na yan. Totoong kutsilyo ni Rumi yan, di ba? Oh, kanya yon. Grabe, matalim ba yan? Oo, sobrang komportable gamitin. Parang... Kaya ngayon may panlaban na ako. Kung may mga demonyo pa, magagamit ko itong kutsilyo. Oo. Huwag mong kalimutan, hindi ako kalaban o demonyo. Sigurado ka ba? Sigurado ako, gusto ko ng mga babae, gusto ko ng pangangaso. May mga gagawin pa tayo. Tuloy lang tayo. Sige mga pare, tama ang daan natin. Pero binigyan mo kami ng isang kawili-wiling pahiwatig. Siguro nga, inatake ng mga halimaw ang mga babae. Nanganganib sila, maaaring nasa ilalim sila ng yelo. O baka naman nagsama-sama na sila, di ba? At baka natalo nila ang mga demonyo. Wala pa rin tayong nakikitang anumang bakas ng demonyo. Kaya magpatuloy tayo sa paghahanap. Baka malapit sa espada, wala tayong signal. Dito, wala tayong signal. Pero dito, may nakuha tayo. Ngayon, isa na namang cruise para hukayin mo. Tara na, gawin na natin to. Tingnan natin dito. Oh, mga piraso ng nabasag na yelo dito. Uy. Sandali lang mga pare, sandali. Ano yon? Nakikita mo ba yung mata or kung ano man yon? 3 mata, 1, 2, 3 at kung ano pa man dito. Isa itong nilalang mula sa ibang mundo. Sa wakas, ito na yung tanga-tangang ibon na to. Ganyan talaga itsura niyan kadalasan. Ibon na may 3 mata. Ayoko talaga niyan, hindi ko talaga gusto. Papatayin ko yan. Tara, ilabas na natin yan sa yelo. Baka pwede nating tanungin kung may alam siya tungkol sa demonyo. Oo, tama ka. Nagsasalita ba siya? Hindi ko alam. Hindi. Hindi. Sige na, basagin natin ang yelo. Tara na, basagin ang yelo. Tara na. Isang totoong nagyelong ibon. Pero alam mo, bagay yan sa demonyo, di ba? Kaya gawin natin ng ganon. At sa totoo lang, masama ang mga demonyo.
Mahilig ako sa mga lalaki ng sadya pero ayoko ng mga demonyo. Ikaw? Ang galing. Gets mo, tanga kang ibon. Hindi ko nagustuhan yon, palaging awkward. Hindi rin makakatulong sa atin, di ba? May natira pa mula sa ibon na yon. Oh, sobrang nagyelo yon. Talagang nagyelo, parang yelo na lang talaga. Oo, ganon. Sa totoo lang, itong mga demonyong to, karapat-dapat lang sa kanila yon, sa tingin ko. Oo. Sa palagay ko, hindi na natin dapat pag-aksayahan ng oras yan. Maghanap na lang tayo ng iba. Dahil ito ay mga tira lang mula sa demonyong ibon na hindi mabait, magpatuloy tayong maghanap ng iba pang bagay. Sige, kaya itong mga walang kwentang natira ay hindi na natin kinagigiliwan. Buksan na natin ang metal detector ko at maghanap pa tayo ng iba pang bagay. Walang signal. Sandali, dito baka may isa pang bagay na maaring konektado sa mga K-pop na mga ngaso ng demonyo. Alisin natin ang niebe para makita kung anong nakatago. Tara na Alex. Sige, sandali. May nakikita tayo parang pilak, parang metal. Oh, nakikita mo ba yon, cameraman? Nandyan mismo, pilak sa bandang iyon at parang kulay rosas dito. Wala talaga akong ideya kung ano ang bagay na yan. Ang yellow ay sobrang laki at sobrang tibay at ang bagay na ito ay sobrang lalim. Kaya basagin natin ang yellow at tingnan natin kung ano ang nandoon. Oo nga. Mukhang nabasag na ang yelo kaya alisin natin ang mga malutong na piraso ng yelo. Merong isang letra H. Oh, iyon ay isang Huntrix na pamalo. Mga tagahanga, wow, nakasulat dito na Huntrix, kaya tama si Alex. Narito ang isang konsyerto ng Huntrix, hindi ka panipaniwala iyon. Alam mo, pumupunta dito ang mga tagahanga at sinasabi, oh, mahal namin ang mga babae, mahal namin ang Huntrix, nakikinig kami ng K-pop. Pero nakansela ang konsyerto dahil inatake sila ng demonyo. Mukhang totoo ito. Medyo hindi ka panipaniwala pero makikita natin dito ang Huntrix. Ang patpat ay nasa ilalim ng yelo pero ibig sabihin pa rin ay nanalo ang mga demonyo at kinansela nila ang mga konsyerto. Paano kung may ibang tao pa sa ilalim ng yelo? Tulad ng mga demonyo? Oo, siguro. Baka may demonyo sa ilalim ng yelo at kailangan natin silang hanapin. Upang mapatunayan ang teorya natin na sana nanalo ang mga babae sa laban na yon kasi sino ba naman ang gugusto sa mga demonyo, di ba? Magpatuloy tayong maghanap ng iba pang natagpuan sa yelo. Mananatili dito ang glow stick ni Huntrix bilang palatandaan. Kaya buksan na natin ang metal detector ko at lumapit tayo. Ano pa kaya ang nakatago dito sa nagyayalong disyerto? Ano pa kaya ang ginagawa ng mga babae dito laban sa mga demonyo, tama? Sige, narinig ko na ang signal. Sa palagay ko may signal naman dito, tama? Alisin na lang natin ang niebe. Tara, buhatin na natin. Kailangan nating ibunyag lahat ng sikreto, ang dami pala nun. May nakikita ako. Oh, may itim. Oo. May malaking bagay na itim kaya gagamitin natin ang malaking piko, hindi naman natin kailangan yon. Alam ko na yon, Alex. Sige, pukpukin mo na. Kung pag-aari ito ng mga demonyo. Hindi ko alam. Sige na, Alex. Bilisan mo. Mukha kang isang bagay. Gawin mo ng ganyan, tapos babaliin natin ng ganito. Oh, ako ang pinakamabilis na icebreaker sa mundo. Pero tingnan mo, may ipinakita si itim dito. Ay, grabe. Diyos ko, alam ko kung ano yan, mga pare. Isa itong sombrero ng demonyo sa ilalim ng yelo, grabe. Ang mga demonyo ay pareho ang suot na sombrero. Diyos ko, ibig kong sabihin, hindi demonyo kundi mga Sadya Boys. Galit na ako sa kanila. Oo, maganda naman talaga tungkol ito sa mga demonyo. Di siya astig, pero astig ang musika at Sadya Boys, tara na. Maganda? Hindi nga. Kailangan mong aminin na astig yon. Hindi ko aaminin. May demonyong natukoy. Hoy, hindi ako demonyo. Ano ba yan? Sige na. Kailangan nating magpatuloy. Sige, pero yun ang una nating palatandaan na malubhan ng nasugatan ng mga demonyo. Ang ulo ay eksaktong kapareho ng buhok. Oo, napatay natin ang espiya nila, ang ibon. Ngayon hawak na natin ang sombrero nila. Oo, kaya magandang pahiwatig yan sa investigasyon natin. Ibig sabihin, hindi nila talaga gustong makipaglaban ng todo. Tama ba? Oo. Sige, tuloy lang tayo. Kunin mo ang piko. Tara, tingnan natin. Hindi. Oh, may maliit na signal dito. Uy, nasaan ang halaman dito mismo? Alisin natin ang halaman at alisin natin ang niebe. May nakikita ka ba? Oh, merong isang bagay. Oh, may isang bagay kulay pula.
Nakikita ko ang leon, ang pulang leon sa ilalim ng yelo. Sige, basagin natin ang yelo at tingnan natin kung ano yon. Sige, ganda ng tama. Ayos, ikot ka. Tara na, nagsisimula ka ng matuto kahit papaano. Ayos, galing sapat na yan. Tingin ko sapat na yan. Subukan kong tanggalin ng yelo. Mukhang isa na namang glow screen. Parang eksena talaga ng mga lalaki to. Gusto ko ang mga Saja Boys, astig sila, magaganda ang mga tugtog nila. Yun din ang isa pa nating clue. Kasama ng Saja Boys at mga demonyo, hindi lahat maganda, naghihirap din sila habang lumalaban. Kaya siguro isa sa mga demonyo ang nawalan ng ulo at yung isa naman nawalan ng pamaypay. Ibig sabihin, pati ang mga demonyo ay may nawala rin sa laban ng K-pop Demon Hunter. Siguro, kung pamaypay ng Saja Boys yon at may pamaypay din ng Huntrix, baka iisa lang ang concert na pinuntahan nila. Hindi ang weird nun, imposible yon, di ba? Pero baka naman walang nangyaring away talaga. Hindi ko alam, magpatuloy tayong maghanap para malaman natin. Sige, wow, mag-ingat ka Alex, nag-iimbestiga tayo. Sa totoo lang, mga pare, tingnan nyo kung gaano kakulimlim at kadilim dito. At ang gubat na to ay naging parang nakakatakot at nakakakilabot. At natatakot ako. Hindi pa rin natin alam kung may demonyo sa paligid at gaya ng sabi ni Alex, dumarating sila sa gabi. Pero tingnan mo, may mga bakas ng niebe dito, galing sila sa bandang iyon papunta sa hallway dito. Kaya buksan natin ang metal detector ko at tingnan natin kung anong makikita natin. Ayan. May signal. Napakalakas na signal dito mismo banda mga pare. Sige, ang galing mo Alex, para kang aso, parang bloodhound. Heto, maliit lang ang nahanap, maliit na butas dito. Gagamit tayo ng maliit na piko, lumapit kayo. Tingnan nyo, mga pare, napaka-importante nito. May kapangyarihan ng mga Saja Boys. Ano? At kung itong bagay na to, ibig sabihin pwedeng mawalan ng kapangyarihan ang mga demonyo na magbago ng anyo sa mga tao, pwedeng mailipat ang mga demonyo sa mga Saja Boys sa tulong ng bagay na yan. Kailangan mong isuot at dalhin yan palagi kasi kung hindi makakapagbago ng anyo ang mga demonyo. Alex, tingnan mo paligid, ang dilim dito, parang may panganib na akong nararamdaman. Hindi pa ako tumitigil sa pakiramdam na delikado. Ginugol namin ang buong araw kakahanap ng mga bagay na konektado sa K-pop Demon Hunters. Sigurado na kaming may naganap na laban dito. Pero siguro dahil nahanap namin ang bagay na ito, itong makapangyarihang bagay na konektado sa mga demonyo. Maaring maintindihan natin na si Huntrix ang nanalo. Paano mo nalaman? Kung maayos ang kalagayan ng mga demonyo, hinding-hindi nila mawawala yon. Nakikita ko ang mga kadina doon at ngayon nakikita ko na ang mukha ng leon. Ayos. Nakuha ko na. Wow. Napaka-interesante ng mahika na yan. Kaya kung nakita natin ang bagay na to na ganap na nagyelo at basag dito sa yelo, ibig sabihin baka K-pop. Nanalo ang mga mangangaso ng demonyo. Siguro ayos lang. Nanalo ang mga babae dahil masama ang mga demonyo at mababait sila. Ewan. Tara, umikot tayo at tingnan. Marami tayong nakita at ngayon ay dumidilim na, nagiging delikado. Ang iba sa mga bagay na ito ay pag-ari ng mga demonyo, ang iba naman ay sa mga Huntrix. Sige pero guys, nagiging sobrang delikado na dito, nagiging malas na ang manatili dito dahil lalo pang dumidilim. Naalala natin na sa loob ng butas na yon, nandoon pa rin ang iPhone ni Rumi kung saan nandoon ang kanyang buhok. Pwede pa siguro nating ipagpatuloy ang pakikipagsapalaran dito. Suriin natin kung ano ang nangyari dito kasi hindi natin alam kung babae o demonyo ang nanalo. Hindi ko talaga alam pero mukhang totoo ito. At kung gusto nyong makita ang pagpapatuloy ng seryeng ito, huwag kayong mag-atubiling i-like ang video na ito at isulat ang inyong mga komento kung gusto nyo si Huntrix o hindi. Sa madaling salita, ako nga pala si Slav at ito si Alex. Salamat sa panonood. Kita-kits ulit mga kaibigan, huwag kalimutang mag-subscribe. Paalam. Umalis na tayo dito, baka may demonyo sa paligid.